Mama Kim! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Tago niyo na lang po ako sa pangalang Ira po. Ira. Ira, taga saan ka? La Union po. La Union. Ilang taon ka na, Ira? 28 po. 28 years old. Yan ang ating caller, si Ira mula sa La Union, 28 years. Siyempre po, tawag dito. Parang kinakabahan po akong mag-confess. O sige lang, okay lang yan. Isipin mo lang hindi ka naman nila kilala. Isipin mo lang, dalawa lang tayo nag-uusap. O bakit parang may gumugulo sa isip mo? Hindi. Alam ko naman kung yung sitwasyon ko ngayon is nasa point pa ako sa pagkakamali. Nasa point ka ng pagkakamali. Bakit? Anong nangyari? Yes. Ako po ay may asawa. Mm? Ngayon po, parang hindi ko po kasi alam eh. Ang feeling, 14 years old, yung asawa ko is my first, lahat po, siya yung first ko, 14 years old, naging boyfriend ko siya. Siya na din po yung napangasawa ko. Nung 19 po ako, kinasal po kami. Nung 19, kinasal po kami. Tapos, ngayon po, nasa 9 years marriage na po kami. Pero LDR po kami kasi po nasa ibang bansa po siya. Okay, and then? Then, last January po, feeling ko perfect na yung relationship namin kasi wala naman po akong nahuhuli, wala naman po akong alam. Tapos biglang nung nagbakasyon siya, kasi OFW po siya, nagbakasyon siya, may biglang nag-message po sa akin, girl. Sabi niya, sana all happy family, ganun po, ma'am. Tapos po yun, sabi ko sa kanya, sino to? Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi niya last January, sabi niya, huwag mo nang entertainin yan, wala yan, sabi niya, ganyan. Tapos ako naman po, syempre, as his housewife, wife, di sabi kong gano'n, bakit hindi ko siya entertainin, sabi niya. So sabi kong gano'n, sino ka ba? Sabi kong gano'n sa kanya, sabi niya gano'n. Ako lang naman yung girlfriend daw nung asawa ko. Knowing naman na, parang feeling ko po na, tawag nito, hawak ko naman yung account niya, parang never ko sumagi sa isip ko na gagawin ni asawa ko po yun na makikipag-chat or something. Tapos sabi ko sa kanya, na makikigirlfriend sa iba, ganon. Opo. Tapos sabi ko ganon sa kanya, sige, mag-send ka ng proof na may something kayo ng asawa ko. Though, ang send lang naman niya is parang screenshot ng video call, parang something ganon. Pero nag-doubt po ako kasi hawak ko naman yung account niya. Parang 24/7 naka-monitor siya. Tapos sabi ko, naisip ko, all the time, parang naisip ko po na 24/7 hawak ko yung account niya. Wala naman akong alam na, so saan sila nag-uusap, di ba po? So parang nagsususpecha ka na baka may second account, ganon. Pero pinanindigan ko na lang din po yung sabi ng asawa ko na edited lang daw po yung sinend ng babae. Okay, and then fast forward? Tapos fast forward na po tayo. Tapos nung dumating yung araw, bumalik na siya sa ibang bansa. Ako naman na yung pinagduduha-duhahan niya po. Tuwing lalabas lang po ako, may kasama ako, feeling niya, kahit pinsan niya yung kasama ko, pinsang buo niya, sabihin niya, tawag nito, may something na daw po kami nung pinsan niya. So, masyado na siyang mapagselos nung simula nung oras na yun. Mapagselos na siya. Kasi sabi ko nga sa kanya, kung ginagawa mo yan, parang nung nag-away po kami before, nung nahuli ko, gusto mo bang gawin ko? Parang doon na din po siya, parang natatakot siya sa sarili niyang multo. Correct. Alam mo ba yun? Ngayon po. Tapos yun. Tapos, hindi naman po inaasahan. Siyempre, madalas ganun po. Siya yung laging nagdududa. Though wala naman po akong ginagawa. 14 years old siya na naging jowa ko. Wala na po. Siya na yung first and last. Never po akong gumawa sa kanya. Tapos, gagawan po niya ako ng issue na ako yung may ginagawa.
Di ba po yun, tapos parang ang labo na po nung kwan namin, syempre po LDR nga po kami kasi OFW siya, yun. Tapos alam ko yung ngayon yung sitwasyon ko, sobrang pagkakamali ko din po. O ito na, ikaw naman ang nagkamali ngayon. Anong Yes, nangyari, Mare? Yun nga po. May dumating, may nakilala po ako. Kailan mo yan nakilala? By August ba ata yun? Or So by August last yun? year lang may nakilala ka. Yes po. And na then, parang, dahil dun po sa nature ng work ko, parang nakuha yung number ko. Yun, namamasyal-masyal naman po siya sa office, gano'n, may dalang pagkain, gano'n. Sa akin, hindi ko siya ini-entertain. Hanggang sa, siyempre, always na gano'n, away-bati kami ng asawa ko. Parang, yung mga pinapakita nung guy sa akin, parang yung sinisik ko na gawin sana ng asawa ko po, nakita ko sa kanya. Alam ko pagkakamali po yun. So Kaya, parang humingi ako ng nangalinga advice. ka. Nangalinga ka sa parang presensya ng asawa mo. And that time, magulo kayo, kaya parang nahulog yung loob mo dito sa guy na nagpaparamdam sa'yo. Tama ba? Yes po. Pero ang kinaganda ko po, kasi po na yun sa sitwasyon namin nung guy, naging honest kami sa isa. Inamin niya sa akin na partner siya, long-term girlfriend. Ako naman po may asawa. Parang nag-impact ko yung kaming dalawa. Okay. Naging kayo ba nung lalaki na yan? Opo. Hanggang ngayon kayong dalawa? Yes po. So ilang months na kayong dalawa? 6 months, parang ganun. Ilan? 6 months po. So 6 months na kayo. Ngayon, so parang nagigets ko na. Ngayon, ang nakakagulo ng isipan mo ngayon is, of course, alam mo kasi na mali. 'Di ba? Opo, alam kong mali po. Pero yun hulog na yung loob mo, ganon. Oo, yung hulog ngayon po, parang yung guilty po ako kasi kaya lumapit pa ako sa inyo, Madam Tita Kim, kasi lang po, gusto ko po, masermonan mo ako naman yung ginagawa ko, matakuhan ako kasi guilty po ako. Kasi hindi ko naman po gawain yun 14 years old talagang ang asawa ko na yung first and my last. Feeling ko siya na talaga. Pero Yes. nung dumating yung puntong parang lahat na lang, yung simula nung nahuli ko siya, first na nagbakasyon siya, may pinapadalhan siyang babae, something gano'n. Binabaliwala ko yun. Pero siya, unting bagay lang sa akin, may mga masyal lang sa akin na kaibigan ko, kahit babae, binibigyan niya ng issue. Parang something na parang nagkalabo, feeling ko parang kaluboon na kami, kulang na lang talaga kung wala ka lang kaming anak. Parang naghiwalay na po kami. Parang yes. Okay. So, sabi ko naman, ngayon po, though wala naman na po dito ngayon yung nagloko pa ako, nag-cheat ako. Hindi ko naman pinagkakaila yun, nag-cheat po ako. Ngayon, in God's will naman po, parang it's time naman na po kasi yung lalaking yon yung napalapit po sa akin is napalayo naman na po siya, napunta naman na po siya sa ibang lugar. Pero nandun pa rin yung point na pag pumunta siya dito, pinasyalan niya ako tulad nung Monday, pinasyalan niya ako. Gusto ko siyang iwasan pero hindi ko maiwasan kasi nag-effort siya, ang layo ng pinanggalingan niya, pinuntahan pa niya. Parang ganito. Parang feeling ko, hulog na din po ako doon sa... hulog ka na. Hulog ka na, nahirap ka na makabalik ulit doon sa point na wala kang nararamdaman. Kasi ngayon, meron ka nang nararamdaman at lumalalim na. Tama? Yes po, malalim na po. Okay, so first and foremost, Ira, na-appreciate talaga kita because you called and you're honest. Kasi mahirap magpaka-honest, di ba? Pero hindi natin masusolusyonan yung mga bagay-bagay unless first and foremost, we be honest to ourselves. So, thank you for being honest and siguro, alam mo, realization din to sa ating lahat, no? Na hindi ibig sabihin na faithful tayo nung una is we can really say that we are strong all the time. 'Di ba? So katulad ng nangyari dito kay Ira para sa lahat ng mga kababaihan or mga kalalakihan, hindi ibig sabihin na faithful kayo sa una, loyal kayo sa una, is magiging faithful and loyal na kayo until the end. Kaya nga sinasabi ko, ang relationship, everyday mo yan wino-work out kasi hindi mo alam, baka pumasok yung isang araw na ma-fall out of love ka at ma-fall in love ka sa ibang tao, and that is very possible. Kasi we live in
in this world, maraming gwapo, 'di ba? Maraming mga matutulis, 'di ba? Maraming mga masisipag mag-effort, maraming mga makarisma, 'di ba? Po, Tita Kim, kaya bakit ba ako nahulog sa kanya? Kasi sobrang genuine niya. Yes po, honestly, isa pa akong tawag nito, graduate Edukada. pa ako sa yung gano'n. Yung magre-regalo siya, Tita Kim, isang magre-regalo yung guy na yon ng House and review, lot, review, tawag nito, review, review materials, mga booklet, ganon. ganun Oo. po. Yung sobrang honest siya yung sobrang genuine niya, naging honest ako sa kanya na meron akong asawa, meron din siyang girlfriend. Yung kulang na lang po kung single po talaga kaming dalawa, parang ipupurso namin yung isa't isa. Pero ako naman po, sabi ko sa kanya, hindi kasi may reputation ako. Mahal ko din naman yung asawa ko po. Kaso nga lang, yung sinisik ko na hinihingi ko sa asawa ko, siya Hindi lang niya po yung maibigay. nakapagbigay. Oo, Yes tama. po. So, naiintindihan ko yun, Ira. That's why I am saying na sa lahat, lalong-lalo na kapag mga mag-asawa kayo or mag-partner sa buhay, mag-live-in partner or mag-jowa, huwag kayong masyadong magpakakampante. Yan yung sinasabi ko, huwag kayong magpakakampante na hindi na kayo mapafall in love sa ibang tao. Kasi posible talaga yun, lalong-lalo na kung wala dito yung partner ninyo. Kasi proximity-wise, sa totoo lang, kung sino yung pinakamalapit sa atin, sino yung lagi nating nakakasama, lagi nating nakakausap, lalong-lalo na nagpapakita ng care sa atin, mapafall in love talaga tayo. Kasi hello, tao lang tayo, puso yan. 'Di ba? Hindi naman yan nauutusan, 'di ba? Ikaw nga, meron lang magbigay sa'yo ng something or whatsoever, matutuwa ka na agad. How much more yung araw-araw na nagpapakita sa'yo ng care? So, it's really very possible. Sinasabi ko ito para sa lahat ng mga tao na tumatawag dito at sa lahat ng mga nanonood sa atin, hindi kayo magpakakampante sa relasyon. That's why I am always saying dito na kung meron kayong pagkakataon everyday to really work out your relationship, work it out. Hindi ibig sabihin hindi kayo nag-aaway, is okay na kayo. Gets nyo ba yon? Hindi ibig sabihin na hindi kayo nag-aaway, is okay na kayo. Kasi baka merong mga bagay na hindi na mainit sa mga oras na ito. At kapag dumating yung pagkakataon na merong dumating na mas nagpainit ng iyong pag-iisip at ng iyong dugot laman, baka ma-fall in love ka doon at ma-fall out of love ka doon sa karelasyon mo. So that's one thing. Huwag tayong magpakakampante sa relasyon na dahil matagal na nating karelasyon yung isang tao o mahal natin yung isang tao, hindi na tayo makakapagloko sa kanila. Even the most faithful and the most loyal person in the world can still commit mistakes. So really be careful and work out your relationship. Pangalawa, dito kay Ate Ira na nawala na sa ating line, pero alam ko naman na nakikinig ka ng live natin. Standby ka lang dyan, Ate Ira. Makinig ka na mabuti. Well, gusto ko yung pagiging honest mo dahil sinabi mo yan. Pero alam mo na nga, kaya ka nagkakaroon ng panggugulo sa isip. Kaya ka naguguluhan. Kaya wala kang peace of mind kasi alam mo na mali. At alam mo, isa sa pinakamahirap tanggapin dito sa mundo ay ang pagkakaroon ng magulong isipan. Kasi everyday, oo, masaya ka kasi may nagpapasaya sa'yo. Pero alam mo na sa likod ng lahat ng mga kasiyahan na yon is wala kang kapayapaan kasi alam mo na mali yung ginagawa mo. At alam mo, kahit ilang pera pa at kahit ilang daang milyon pa ng pera ang meron ka, you can never buy peace. Kaya naman para sa akin, napaka-importante sa isang relasyon at sa isang individual na magkaroon ng peace of mind. And we can only have peace of mind kapag alam natin na wala tayong tinatapakan na tao. Lalo na kapag yung tinatapakan natin na tao is yung taong mahal natin at lalo na kung asawa natin yan at mahal mo yan at mahal ka niya. Alam mo, nakikita ko sa relationship ninyo ngayon, you're going through some testings. Oo, sabihin na natin totoo yung may naging karelasyon siya sa ibang bansa. 'Di ba? Sabihin na natin totoo yung mga ginagawa niya, gumagawa siya ng mga second account. 'Di ba? Sabihin na natin totoo 'yon. Pero para sa akin, kaya pa kasing ayusin yung relationship ninyo kung hindi mo palalalain at gagawa ka ng tamang move once you realize that you are wrong. Okay? May mga relasyon na kahit na tumingin na sa iba at nagkamali na, kaya pa ring ayusin. Lalo na kapag pamilyado na kayo, I felt na mahal nyo pa naman talaga yung isa't isa. Kasi yung pinagsamahan ninyo, hello, simula 14 years old. 'Di ba? Kung hindi naman siguro kayo talaga nagkalayo, kung hindi naman talaga ng ibang bansa sana yung asawa mo, feeling ko talagang feel ninyo ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. But just like any other relationships, we go through some testings. At kabilang na doon, yung
third party. Pero nakikita ko kasi sa relasyon ninyo na may pag-asa pa. Yung relasyon ninyo kaya pang ayusin, kayang magpatawad, at kaya pang manumbalik ng pagmamahalan. Ngayon, hindi lang mangyayari yun kung gagawa ka pa at papatong ka pa ng isa pang pagkakamali. So, for you, Ira, first and foremost, I hope that you realize that you're really wrong and that you have to make the right decision and make it right. Kahit pa masakit sa iyo na mag-let go ng taong nagki-care sa iyo, pero alam mo kasi na yun yung dapat. Hindi natin dapat hanapin sa ibang tao yung kakulangan ng ating mga asawa kasi asawa natin yan. 'Di ba? Hindi pwede na wala naman yung asawa ko, wala naman nagpapadala sa akin ng roses. Sige, maghanap-hanap nga ako ng iba dito. Hindi pwede 'yon, 'di ba? So, meron kayong sinumpaan, meron kayong commitment sa isa't isa. And first and foremost, bakit ba nangingibang bansa yung ating mga kapamilya? Bakit nangingibang bansa yung ating mga karelasyon? Bakit sila nagsasakripisyo na malayo sa atin? Kasi gusto nilang magkaroon tayo ng magandang buhay dahil mahal nila tayo. Hindi 'yun ang ibang bansa lang dahil feel na feel nila. Diba? So, minsan may mga nadadapa lang, tumitingin sa iba, nakikipag-fling sa iba, natutukso, pero yung mga ganyang instances, kaya pa naman kasing ayusin kung aayusin lang talaga natin. Hindi lang yan maaayos kung papatong tayo ng papatong ng mga pagkakamali. So, I hope ngayon, nagkamali ka na-fall ka sa ibang tao, sana ayusin na natin ngayon. So, simulan na natin sa paghakbang sa kung ano yung tama. Alam ko, sasabihin mo, masakit, hindi mo kaya, mahal mo na. 'Di ba? Na-fall ka na, pero may chance ka pa kasi na tumalikod. May chance ka pa na gawin yung tama. At saka ito huwag kayong nagtitiwala masyado doon sa mga lalaki na niloloko yung partner nila para sa inyo. Kasi anong katiyakan ninyo na hindi nila gagawin sa inyo yung ginawa nila sa partner nila? Gets nyo? 'Di ba? Kasi yung lalaki na yan, meron siyang asawa o meron siyang jowa, tapos nakikipag-fling sa'yo, nagki-care sa'yo, anong guarantee mo na hindi niya rin gagawin sa'yo yung ginagawa niya sa iba? 'Di ba? Madali na lang magbaliktad ang mundo ngayon, bes. Parang ganun din yan sa pagkakaibigan, 'di ba? Yung kaibigan mo na marites ng marites sa iyo, chismis ng chismis sa iba, huwag ka masyadong magtitiwala na mag-o-open up sa kanya kasi malamang sa malamang pag ikaw nakatalikod, ikaw naman chismis niyan. 'Di ba? So, ganun din yon sa relasyon. Huwag kayong nagtitiwala at huwag kayong masaya na nagki-care sa inyo habang nagluloko sila sa iba. Kasi walang kaibahan yun sa salitang unfaithfulness. Hindi ibig sabihin na faithful sila sa inyo at unfaithful sila doon sa una nilang asawa is faithful na siyang tao at mabuti na siyang tao. Yung tunay na mabuting tao stands on what is right at ang tunay na mapagmahal na tao ay totoo sa kanyang pagmamahal at walang niloloko na iba. 'Di ba? Hindi naman nakakatuwa na ang saya nyo sa relationship, pero alam mo sa iyong sarili na may dalawang tao na nasasaktan at pinagluloko. Wala kang peace of mind. 'Di ba? So ako, alam mo sa totoo lang, I'll go for peace of mind. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, mahirap bilhin ng peace of mind. Mahirap bilhin ng kapayapaan. Mas madali at mas masarap yung kahit mahirap yung buhay, pero meron kang peace of mind kasi alam mo na wala kang tinatapakan. Yung kahit mahirap yung pinagdadaanan ng inyong relasyon, alam mo na dumadaan ka sa tama, may peace of mind ka kasi alam mo na kahit na anong mangyari, hindi ka gumawa ng mali para sa iyong partner. So ako, mas pipiliin ko yung pagkakaroon ng peace of mind by doing what is right. So wag mo nang patungan ng susunod na pagkakamali, gawin mo na kung ano yung tama. Kasi kung nakayanan mong i-survive yung relationship for several years, kakayanin nyo rin i-survive ito sa inyong relasyon kung mag-uusap lang kayo ng mabuti. Hindi rin ibig sabihin na naka-LDR kayo, hindi na kayo makakapag-usap ng mabuti. May video call, may Viber, may WhatsApp, di ba? Ang dali na lang ngayon mag-usap. So I hope, ganito gawin mo, Ira. Number 1, talikuran mo na yung pagkakamaling nagawa mo. Okay? Pangalawa, pag-intingin mo yung communication doon sa asawa mo. Kasi alam mo na nga na, yun na nga, nangangabit na yung asawa mo, di ba? Tapos hindi mo pa laging e-effortan. So, mas effortan mo, ipaglaban mo, ikaw legal wife, di ba? Ipaglaban mo, hindi lang yung asawa mo, ipaglaban mo yung pamilya mo, ipaglaban mo yung anak mo, ipaglaban mo yung future nilo. You make an extra effort, work it out. At pangatlo, huwag kang magpakakampante na hindi ka na makakagawa ng mali. The more na may nakakasama kang ibang tao and the more na hinahayaan mo yung sarili mo na
mapalapit sa iyong opposite sex, malaki ang pagkakataon na ma-fall in love ka sa kanila, lalong-lalo na LDR kayo ng asawa mo. So, huwag kang magpakakampante na hindi ka mapofall in love. Kasi ganyan naman yung mga nafo-fall, di ba? Sasabihin nila, wala yan, hindi ako mapofall dyan. Di ba? Pero dahil hinayaan mo sila makapasok sa buhay mo, hindi mo napansin, fall ka na. At hindi ka na makaalis. Diba? So, huwag tayo magpakakampante. As I always say, work out your relationship every day. Kasi hindi ibig sabihin okay kayo ngayon is magiging okay na kayo hanggang sa future. You have to work it out. Hindi ibig sabihin na payat ka ngayon, payat ka na habang buhay. Gets nyo? Diba? Kapag payat ka, kain ka ng kain, tataba ka talaga. So, ganun din yun. Kung paano in-workout ang ating kalusugan, ng ating pangangatawan, kailangan din i-workout ang ating relationship para everyday healthy. Ganon, ha? So, maraming salamat sa iyo, Ira. I hope nakatulong ako. Alam mo, hindi madali yan. Hindi madali yung pinagdadaanan mo na yan. Pero kung ako sa iyo, sa sitwasyon mo, alam ko nang mali ito, kahit masakit, bibitawan ko ito para sa pamilya ko, ipaglalaban ko yung relasyon namin ng asawa ko. Kasi yung mga kabit-kabit na yan, kaya pa naman natin masolusyonan yan. Ikaw yung legal wife, ikaw ang pipiliin niya. Dapat. Diba? Kung ipaglalaban mo lang yon, baka natukso lang naman si husband. Pero I'm sure, maayos nyo pa rin naman yan, ha? Ay, ano ba itong inaabot ko? Bakit wife? Maraming salamat sa ating caller na si Ira. Na-appreciate ko yung mga ganyan, diba? Hindi masyadong hard yung sermon ko kay Ate Ira, diba? Hindi masyadong hard kasi ano naman siya, feeling ko naman nakikinig naman siya. Yung mga sinesermonan ka lang talaga ng todo-todo dito, yung mga hindi nare-realize na mali sila. Yung grabe kakapal ng muka, diba? Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.